Romualdez nanghihinagpis dahil hindi natugma ang kanyang script na baluktutin ang isyu ng flood control matapos ilaglag ni PBBM. Taong bayan naniniwalang ginawang panakipbutas ni PBBM si Romualdez at Saldico para lakasan ang batas. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Bumaha ng luha ang kampo ni Martin Romualdez at Saldico ngayon matapos patungan ng naglalakihang kaso ni PBBM ang dalawa. Tila ang naging anunsyo ng Pangulo ay nag-focus sa atensyon ng taong bayan matapos ilihis niya ang kanyang sarili sa naturang kaso. Dahil kasali umano ang pangalan ng Pangulo sa inilantad ni Saldico na mastermind sa nakawan ng mga budget, kung kaya't nararapat lang na isali niya sa listahan ang kanyang pangalan. Samantala, narito ang naging pahayag ni PBBM. Magandang araw po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat. Dahil dito, tila inalala ng nakararami ang payag ni Yussi Claire Castro na umano'y walang exempted sa mga iimbestigahan na dawit sa flood control hanggat may lumalabas na resibo. At sa resibong inilabas nga ni Saldico ay sapat na umano na isali si PBBM sa prioridad na iimbestigahan sa mga maanomalyang insertions. The secretaries submitted or tendered their resignations out of delikadesa para po maimbestigahan ang dapat imbestigahan after they were mentioned dito po sa flood control anomaly. Alam ko po sinabi ng Pangulo he doesn't want to dignify the accusations made by former Congressman Zaldico, pero hindi ho may kakaila na seryosong aligasyon ito at may mga nagdududa kung hindi man naniniwala. Paano ho balak mag-proceed ng Pangulo moving forward from this? Hindi po natin masasabi na ang mga aligasyon ni Saldico ay seryoso. Makikita po natin sa kanyang mga sinabi at sa mga pictures na kanyang pinakita. Pero kung anuman ang kanyang mga nasabi, ay maaaring ito ang nagbigay ng dahilan para sa dalawang mga magigiting nating mga secretaries na sila mismo ang voluntaryong mag-resign sa kanilang posisyon para mabigyan daan ang malalimang pag-iimbestiga sa mga maanomalyang flood control projects. Ang sabi po ng Pangulo, walang exempted sa investigasyon. Does that statement also apply to him? Of course, wala naman talagang dapat na exempt. Pero ang Pangulo, alam niya po ang kanyang ginagawa, alam niya po kung bakit niya pinaimbestigahan at pinangunahan ang malalimang pag-iimbestiga na ito. So, ibig sabihin po, kung siya mismo ang nag-utos na mag-imbestiga, alam po natin na malinis ang kanyang hangarin at gusto niya talagang masawata ang korupsyon. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good evening po. Yusek, sabi niyo po may nag-resign si Secretary Bersamin and Amena Pangandaman. Is this also a similar challenge to other cabinet members to also submit the resignation if they feel like they're involved in this flood control anomalies? And can the public expect another cabinet reshuffle in the coming weeks or months? Kung alam po, halimbawa po ng isang miyembro ng gabinete na siya po ay may kinalaman or maaari siyang masangkot sa ganitong klaseng anomalya, nanaisin po ng Pangulo na sila po mismo ang mag-resign out of delikadesa.
And last follow-up na lang po. Today, si Vice President Sara Duterte, sabi niya po, President Marcos faces a crisis of confidence mula sa taong bayan. Ano po ang posisyon dito ng Malacanang? Hindi po tayo naniniwala sa sinabi ng Vice Presidente. Ang Pangulo, uulit-ulitin natin na siya po ang nagpaumpisa ng pag-iimbestiga na ito. Noon pa po ay marami ng anomalya. Since 2020, sinabi na po natin na marami na pong ghost projects pero wala pong ganitong klaseng pag-iimbestigang nangyari. Hindi inalintana ng Pangulo na kung sa panahon niya ito maimbestigahan, wala siyang magagawa kundi paimbestigahan to para sa taong bayan. So kung sino man yung nagsasabing walang trust and confidence, siguro siya po mismo ang maglahad kung meron siyang nakakaharap na anomalya patungkol sa mga korupsyon, sa ghost students, ghost food packs, na kinapalooban or kinasangkutan ng DBM, or rather DepEd, sa kanyang pamumuno, dapat manguna po siya sa kanyang pagpapaliwanag kung siya po ay naniniwala sa transparency and accountability. So sinabi po natin, huwag magmalinis ang hindi malinis at huwag magpakabayani ang hindi bayani. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, good afternoon. Na-mention din po yung anak ng pamangkin ni E.S. Bersamin in the same statement that prompted their resignation. Have we heard from Yusek Adrian from PLLO? Wala pa po tayo nadidinig mula kay Yusek Adrian Bersamin, pero siya po ay nag-deny na po ng mga pagbibintang at akusasyon sa kanya. So hintayin na lamang po natin kung meron pa po siyang maia-announce. And may we know if my replacement na po si former Chief Presidential Legal Counsel Enrile? Wala pa po sa ngayon. Next question mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, ma'am. Since we're on the topic of a cabinet reshuffle or changes in the cabinet, bakit po naalis sa pwesto ang BIR commissioner last week? Well, lahat naman po ng kabinete ay they are serving at the pleasure of the President. So, President's prerogative po ito. And why was the President not pleased with his performance as BIR chief? Was it related to the flood control projects or was it a entirely separate issue? Wala po masasabi patungkol po dyan. Ay malamang lamang po ay kinakailangan lang po magbago ng liderato para mas maging maganda pa ang magiging trabaho at outcome or magiging resulta ng BIR. Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Ma'am, since na-mention po yung si Undersecretary Adrian Bersamin, is he still with the PLLO? Hanggang ngayon po ay parte po siya ng departamento. Thank you. Katrina Domingo. Ma'am, just a follow-up question po. Yung pagre-resign po ng dalawang cabinet secretaries, in effect, makes them private individuals now who can no longer be compelled to, or who are no longer answerable to the public, just compared when they were still public officials. How do you clarify to the public that this is not a ploy to further protect them from answering questions from the public, given nga po na now, hindi na sila considered as public officials? Kahit po pribado, kahit po nagtatrabaho sa public office, kung sila po ay liable, sila po ay mapapanagot. Nandiyan naman po yung mga contractors natin, sila naman po ay mga pribadong tao, pero bakit po sila ay napapanagot sa ngayon? So, hindi po ibig sabihin ng kanilang pag-resign ay hindi sila makakasuhan kung sila po ay dapat na managot. Maraming salamat, MPC. Yusek Claire. Maraming salamat. Hanggang sa muli, magandang araw para sa bagong Pilipinas.